The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His good hands and His Yan lang ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin? Di alam mo ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus. May magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaring hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng Glory to God, hallelujah. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating lahat, sa mga kapatiran natin na ngayon ay naririto na sa ating worship center at ang mga kapatid natin din na nakasubaybay sa atin sa online. Magandang umaga po at purihin ang Panginoon sa isa na namang umaga na Kanyang ibinigay upang tayo po ay mag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Glory to God. Good morning! Good morning mga kapatid. Muli narito kami upang ang pagpapala ng Diyos ay mapasa atin sa pamamagitan ng Kanyang mabuting balita. Hallelujah. Basahin ko muna itong Jeremiah 17 verse 7. Para sa ating memory verse of the week. Para sa ating memory verse of the week. Jeremiah 17 verse 7, New King James Version. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Amen. Glory to God. At sa Tagalog mga kapatid, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Glory to God. Tunay na dakila ang Panginoon at siya ay nagbibigay ng biyaya sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Glory to God. Opening prayer. Yes. Salamat po Lord sa unang salita na binigay mo sa amin sa Jeremiah 17:7 na ang pagtitiwala sa iyo ay may malaking valor para sa iyong mananampalataya. Kaya naman po sa umagang ito ay patuloy kaming magbibigay ng pagpapuri, pasasalamat at pagtitiwala na ikaw ay buhay na Diyos at buong pagmamahal na ginagawad namin ninyo sa amin ang iyong pag-ibig. Kaya sa umagang ito, Lord, dalangin po namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mangusap ka, bigyan mo ng
empowerment ang mga salitang manggagaling sa amin through the power of the Holy Spirit. Kaya purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa ating pong pag-aaral tungkol sa sanctification. Talakayin naman natin po yung tungkol sa panalangin, ang prayer. Ang prayer is essential in sanctification. Mahalaga po tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan marunong tayong magdasal. At ang isang Kristiyano ay nagdarasal. Kaya para sa ating sanctification, mahalaga po na matutunan natin ang tamang paraan ng tungkol sa panalangin at alamin pa natin ang mga maraming mga kaalaman pa tungkol sa prayer. At ang ating Bible verse ay dito sa John 17 verse 17. Yes, sa 1:17 verse 17. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Yes. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Amen. Hindi lang po ito verse 17 pala, hanggang 19 po. John 17, Hanggang 17 to 19. Yes. In English, mga kapatid, sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them, I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Diba? Kaya ano ba ang word meaning nitong word na essential, Yes. mga kapatid? Ang salita pong essential ay ibig sabihin ay absolutely necessary and extremely important. Napakahalaga, ika nga sa Tagalog. Oh, kaya therefore, prayer is absolutely necessary or absolutely important in sanctification. Amen. Mga kapatid. Okay. Tandaan po natin, Jesus is a praying person. Madasalin Oh, ang ating madalasan. Panginoong Jesus. Yes. Marcos 1:35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Mga kapatid, during the days of Jesus' life on earth, nalaman natin na He offered up prayers and petitions with fervent prayers. Yes. With fervent cries, mga kapatid, and tears to the one who could save Him from death, and He was heard because of His reverent submission. Kapag nananalangin na ating Panginoong Hesukristo, dito sinasabi sa ating marubdob ang kanyang damdamin. Ika nga itaimtim, malalim, tao sa puso kapag siya ay nalalangin. At sinasabi pa minsan with loud cries. So nandoon talaga yung kanyang, kung ano ang nilalaman ng kanyang puso, ay kanyang itinataas sa ating Diyos Ama. Dito naman sa Hebrews 5:7. Kaya dito sa Hebreo 5:7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Okay. At dinidig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Okay, mayroong isang magandang qualification dito na kapag tayo ay nananalangin with humility. Yes, of Ganito ang naging ugali ng ating Panginoon kapag siya ay nananalangin sa ating Diyos Ama. Siya ay mayroong kapakumbabaan, mayroong humbleness. Okay. Yes, kaya nga sa kanyang buhay sa lupa ay nakita natin na napaka-tibay na isang pundasyon ang pananalangin sa ating Diyos. Okay. Of course, hindi nagdidikta si Jesus kung kailan tayo dapat manalangin. Sa halip, He doesn't say. para sa Kanya, ang panalangin ay isang paraan ng pamumuhay. So, sabi nga bahagi natin, ng buhay yes, natin essential, extremely important sa ating pamumuhay. At dapat ay para din ito sa atin, mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya matututuhan natin na nating huwaran ang ating buhay upang tumugma sa Kanya sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal. Of course, sa pagsamba, pagpupuri at pagsusumamo sa ating mapagmahal na Panginoon at tagapagligtas, magbabago ang ating buhay. Yes, mahalaga po kasi ang panalangin, mga kapatid. Ang sino mang nakipag-ugnay, nakipagrelasyon, follower, believer ng ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat po ay marunong manalangin
Wala yatang Kristiyanong hindi nananalangin kasi ito po ay ang ating connection sa ating Panginoon. And even Paul, alam niyo, Paul prayed for sanctification dito sa 1 Thessalonians 5:23. Unang Okay. Thessalonica 5:23. Sige, Naway pakibasa. lubusan kayong gawing banalang Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. So you see, ito po ay panalangin ni San Pablo para po sa ating sanctification. And even our Lord Jesus Christ prayed for sanctification. Yun yung ating Bible verse dito sa John 17 up to 19. 17 to 19 years. Oo. Sige, basahin natin. Ibukod mo sila. Ibukod mo sila para sa iyo sa Sanctification pamagitan yan, ha, mga ng kapatid. katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin nila rin sila sa katotohanan. So sabi niya, sanctify them by the truth because your word is truth. So dito, sa mamagitan ng katotohanan, tayo po ay napapabanal. Ano po ba ang puso ng Panginoon? Makikita natin sa 1 Thessalonians 4 verses 3 to 8, ito po ang puso ng Diyos. Ito ang nilalaman ng puso niya. Sa unang Tesalonica 4:3 hanggang 8. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. So, ano ba ang panalangin? Maraming beses na ho natin itong natalakay. Yes. Maraming beses natin napag-aralan. So, mabuting ating muling alamin at magkaroon pa tayo ng karagdagang kaalaman pa sapagkat ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Bagamat ito'y natalakay na natin so many times in the past, o hindi ba maganda paalala para sa ating lahat? Para reminder din, baka nakakalimutan ng magdasal o nagiging lesson na yung ating prayer time. Ano nga ba ang panalangin? So ang panalangin ay communication natin sa ating Panginoon. This is how we express our feelings, in-express natin sa Diyos ang nilalaman nating puso, yung ating gratitude, nagpapasalamat tayo, yung nilalaman lahat natin, yung dinaramdam natin, mga hinaing natin, lahat yan kino-communicate natin sa ating Panginoon at ang tawag dito ay prayer. At pansinin mo ito kapatid, ang prayer ay para sa Diyos, di ba? Pero kapag tayo, may kausap tayo na kapatid natin, kasamahan natin, kaibigan natin, we don't pray to them. We express our feelings to them. We share our feelings. But unto God, when we communicate to Him, we do it and we call it prayer. Naninikluhod tayo, itinataas natin, isinusumamo natin ang ating mga nilalaman na ating puso sa ating Diyos. Kaya ito ay isang mahalagang bahagi ng bawat Kristiyano. Lalong-lalo na ngayon na tayo ay nasa sanctification period, we need to communicate with our God, we need to communicate with our Lord Jesus Christ most of the time. Di ba? Ika nga, kung kaya mo, 24/7, every moment, ay talagang nandoon tayo sa presensya ng ating Panginoon. And unto Him, we bring unto Him everything that is in our hearts. Kasi sabi nga ng Biblia, cast all your burdens on Him because He cares for you. So, ang panalangin ay isang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. At maraming nagagawang kabutihan ang panalangin sa buhay natin. At tulad nga ng ating Panginoong Hesukristo, meron siyang ugaling being humble. Nagpapakumbaba siya. So, ganun din, isang mabuting halimbawa, tayo rin kapag lumalapit sa ating Panginoon,
ay magpakababa tayo. We really cannot do anything without God. Kaya nga, where will our help come from? It will come from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya kailangan po natin ang panalangin sa buhay natin because it always brings us into a spiritual communion with our God the Father. It makes us meditate on all the different things that is happening in our lives. At pagkatapos, maganda, samahan din natin ng fasting kung minsan at makikita natin meron pong magandang nagagawa ang panalangin sa buhay natin. And we become closer to God, when we communicate to Him, lumalapit tayo, tumihiling tayo ng Kanyang banal na presensya. At ang Diyos naman ay napakabuti. Hindi naman niya hinihindian ang sinumang tumatawag sa Kanya. Kaya tandaan natin, ang prayer mahalaga and prayer affects our lives. Oo. So in prayer, we begin with think of God's thought. So iniisip natin ng Panginoon, nilalaman na ating kaisipan ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin, we focus on Him. And then we look unto the desires of God. Ano ba ang plano ng Panginoon? Ano ba ang will ng Panginoon? So we get to learn kung ano at sino ang ating Panginoon. And the more we pray to Him, ang Diyos naman ay sumasagot at tumutugon, nagpapakilala siya sa atin at tayo ay nagkakaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa ating Panginoon. And we get to know Him more. And so therefore, lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Kaya nga minsan yung mga disipulo, di ba nagtanong, Jesus, teach us how to pray. So tinuruan naman sila ng ating Panginoon. So what is a prayer? Matanong ko, why did the disciples ask Jesus, Lord, teach us to pray? Dahil kasi nakita nila, mga kapatid, na kapag si Jesus nagdarasal, nagkakatotoo. Something happens and miracles happen. Sabi nila, anong ginagawa mo? Bakit pag nagdarasal ka, may nagaganap na katotohanan, merong truth, diba? Tapos merong miracle. Yun nga sa feeding of the 5,000. Nakita naman natin, diba, ilan lang yung pagkain. They were trying to solve the problem na kulang ang pagkain. Pero sabi nila, anong gagawin natin? Sige, ano ba meron dyan? Sabi ni Lord Jesus, sige, dalhin niyo sa akin dito. Kakaunti lamang, diba, yung tinapay at saka yung isda. Pero you know how Jesus prayed? He said, Father, thank you. You always hear my prayers. That's all He said. And then, sige, pamigay nyo na. So, amazed ang mga disipulo. Nakikita nila ang pagkilos ni Lord Jesus sa pagtungo nila sa iba't ibang mga lugar. Kaya sabi nila, teach us how to pray. At tinuruan naman sila ng ating Panginoon. Di ba? Saka they realize that all spiritual success and progress depends on union with the Lord. Oo. Dapat, Because prayer means may relasyon ka may relasyon ka. Nakikipag-usap ka doon sa Diyos mo na yung sinasamba at kaya ka nagpipray. Why do people pray? Kasi alam namin mas mataas siya Mas marunong siya Mas may kaalaman siya Mas may kapangyarihan siya And so we come with a humble heart to an omnipotent God, an amazing and almighty God, and we come to Him with a humble heart, expressing na, Lord, mas makapangyarihan ka, mas marunong ka, tulungan mo ko. Kaya tayo lumalapit sa Diyos. That is an expression of our worship to God. Diba? Okay. Of course, prayer can be informal and formal. Kung meron kang personal expression, ikaw na lang magsasabi, one-on-one na lang kayo. Oo naman. Pero gusto nga kung ni group Lord prayer, yun okay lang din. Pwede naman group prayer. Community prayer, pwede rin naman yun. And of course, people pray to express gratitude, ask for forgiveness, seek guidance, or feel closer for their faith, no, mga kapatid. Ganun, ganyan. And of course, prayer can be done privately or a part of a community. Binanggit niya kanina. And of course, prayer is a central practice sa lahat ng mga churches, connecting individuals to their faith and beliefs, mga kapatid. Amen. Kaya si Lord Jesus, kita nyo, nag-pray siya, yung John 17, at ano ang kanyang prayer? The sanctification. Sige, ng mga followers. Kasi gusto ni Lord Jesus, yung kanyang mga followers ay maging set apart from the common and ordinary lot of
humanity. Ang gusto niya kasi, itong mga mananampalataya, itong mga sumusunod sa Kanya, don't just become ordinary people, but extraordinary people. Yes, my dear people of God, we Christians are extraordinary people. First and foremost, we are related to our Lord Jesus Christ. We are followers of our Lord Jesus Christ. We are believers of our Lord Jesus Christ. We have a relationship with God. We have an open communication with our Lord Jesus Christ. Kaya ang gusto niya ngayon, tayong lahat, mga manampalataya, di ba? Tayo po ay ma-sanctify, to be set apart. Yan ang gusto niya. At nanalangin siya sa Diyos Ama, sanctify them by your truth. So, meaning to sanctify is to be set apart. Ano pa? To be holy. Kasi nung matanggap natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, napatawad tayo lahat doon sa justification. We need to preserve that forgiveness that we have received. Yang kalinisan na yan na natanggap natin during the justification, i-preserve natin yan. Papaano? Sa sanctification phase ng ating buhay, manatili po tayong mamuhay ng may kabanalan. Oh yes, yes, yes. Nagkakaroon ng pagkakamali. But immediately go back to God and ask for forgiveness. At sikapin natin na makapanatili tayo ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sabi ni Lord, be holy because I am holy. At nandiyan naman ang banal na Espiritu upang tulungan tayo na makapamuhay tayo na may kabanalan at nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Now, to be set apart is to be used also for godly and holy purposes na ating Kasi kapag ka sinful living, hindi ka naman magamit ng ating Panginoon Diba? Kaya ang gusto ni Lord Jesus Father, sanctify them by the truth sapagkat ang katotohanan, ang Word of God, ang magsasanctify sa atin. So, pabanalin mo sila. At ang isa sa mahalagang bahagi during the sanctification process natin is prayer, kapatid. Kaya ito ang tinatalakay natin ngayong umaga. Synonyms. Anong synonyms ng set apart? To dedicate. Oo. No? And of course, to make something holy. Holy. Okay. And of course, why the need to be sanctified? Bakit nga ba? Diba? Una, binanggit mo nga, sinful living cannot serve God. Yes. Ang makasalanang pamumuhay, hindi makapaglilingkod sa Diyos. Oo. Hindi nga kilala si Lord Oo nga. Kumisa kilala si Lord pero binabaliwala, ini-ignore naman ang ating Panginoon. And of course, ang makasalanang pamumuhay ay hindi maaaring sumunod sa Diyos. Kasi, of course, sinful living, disobedience. Oo. Ano pa, ang makasalanang pamumuhay ay hindi maaaring matupad ang kalooban ng Diyos. Yes. Oo, kasi ibang-iba talaga ang will ng Panginoon. You know, during the sanctification process kasi mga kapatid, we get to know the will of God. We get to know the heart of God. And then, we obey. We cooperate with the plan of God. Okay. Kaapat. Ang ikaapat, hindi maunawaan ng makasalanang pamumuhay ang daan at katotohanan ng Diyos. We cannot understand God's way and truth, mga kapatid. And of course, sinful living has no mind about heavenly things. Oo. Ang makasalanang pamumuhay, walang pag-iisip tungkol sa mga bagay na makalangit. Makalangit. And of course, last, ang makasalanang pamumuhay ay malayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayon na nasa sanctification process na tayo ng ating salvation, pray, manalangin, and ask for anything that you need for your spiritual life, for our sanctification. Ano ang kailangan mo, kapatid? Humiling tayo sa ating Panginoon. Kung anong inaakala natin, kailangan pa nating gawin para tayo ay makasunod sa plano ng Diyos, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kaya yung John 15:8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Amen. Sa Matthew 7:7-11, mababasa rin natin, o kaya sa Lucas 11:5-13 and Lucas 18-1-8, ang binabanggit dyan for everyone who asks, receives. Yes, makatatanggap pa pag tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Lord, call unto me. Diba? Jeremiah 33:3, call unto me and I will tell thee wonderful and marvelous things you know nothing about. Kaya lang, may requirement si Lord ayusin na ating panalangin Kasi nangusap siya dito sa Isaiah 29:13. The Lord says,
These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules as they have been taught. Amen. So sabi niya, sanctify by the truth. So ikalawa, sabi ang prayer ni Lord Jesus, sanctify them by your truth because your word is truth. So dito makita natin, tayo po ay napapabanal, nagiging banal, namumuhay na may kabanalan dahil sa katotohanan at yan ay ang salita ng Diyos na ating natanggap. It's not because of anything that we have done. It's all because the Word of God cleanses and purifies us. John 15, 3-7. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa iyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Praise the Lord. What a very encouraging word from the Lord. So ang sabi niya ganyan, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo. See, ang anumang nais ninyo at matutupad iyong para sa inyo. Okay, my dear people of God, very encouraging word from our Lord, ha? Try to remember this. Kaya kung tayo po ay pinapabanal at nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng isang maayos at tahimik na buhay, mayroong kabanalan, wag natin kalilimutan yan, ha? Tayo po ay tinuturuan palagi ng Diyos araw-araw. Sabi nga ni Lord dito, sabi ni Paul, tinuruan ni Paul si Timothy, basahin mo palagi, pag-aralan mo yung salita ng Diyos with great discipline. We don't just read it, yun ang ibig sabihin nun. Kundi ipamuhay mo yan with great discipline. So, ibig sabihin, sundin mo ng mabuti. At si Joshua din, sinabihan na not to let the word of God depart from you. Sa Joshua yan, makikita 1:6-9. Diba? Dito makikita natin, kapatid. Do you see now the importance, the very great importance of the word of God in our sanctification? So makita natin, sa prayer ni Lord Jesus sa John 17, una sabi niya, sanctify them. Pangalawa, sanctify them by your truth, because your word is truth. So ikatlo, sabi niya, serve the Lord. Sa verse 18 yan. Sabi niya dito, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Ang point yan is action yan. Service to Lord. Service yan sa ating Panginoon. Now, this refers to the fruit of the Holy Spirit. Kapag tayo po ay may bagong buhay sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagkakaroon ng bunga. Galatians 5:22, fruit of the Holy Spirit. That's why prayer is a means of sanctification. Ang panalangin ay isang paraan para sa ating pagpapabanal. Kaya yung John 15:1-7, itinuturo ni Jesus sa kanyang disipulo ang mga katotohanan tungkol sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Habang ang mga Kristiyano ay nananatili sa isang matibay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sila naman ay unti-unting lalago at patuloy na lumalago at patuloy na namumunga at namumunga pa ng higit at mamumunga pa ng marami. So yan po ay nagaganap sa ating buhay. Kaya dito sa verse 7 sa John 15, tinuturuan din tayo ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo. So first, we believers must abide in Christ. How? By walking in obedience. Mahalaga yan. Sapagkat ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng mga tama at katotohanang pamamaraan upang tayo po ay mabuhay ng may
kabanalan, which also includes confession of sins, ha? Kasi kapag ka merong pagkakamali, say sorry and confess and repent of our sins. And secondly, yung God's Word, mahalaga yan, ha? Not only abiding in Christ, abide in the Word of God. Read, study, and meditate the Word of God. Kasi sabi ni Lord, sanctify them by your Word, because your Word is truth. And then thirdly, the believer is to ask and pray for more fruit. Mag-pray din tayo sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng bunga, pabungahin mo ako, at upang magampanan natin ang mga pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ay kapatid, alam natin lahat, napakalaki ng gawain. You see, sa kalakihan at kalawakan ng plano ng Panginoon, napakabanal na plano ng Diyos sa ating lahat. You see, we have to understand it by studying the Word of God, by having a strong relationship with God. Makipag-usap tayo sa Diyos. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Panginoon? Turo niyo po sa akin ang tamang daan. Turo niyo po sa akin kung ano ang aking gagawin upang mabigyan ko po ng kaluwalhatian ang inyong banal na pangalan. So, habang ang mga mananampalataya is being saturated with the Word of God and living in accordance to the Word of God, ano ang nangyayari? Ito po'y nakabubuti sa buhay natin. Lumalalim po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay ang nais niya palagi, nakaugnay tayo sa kanyang banal na presensya. Because without God, we can do nothing. 1 John 5 verses 4 to 5, see, you cannot bear fruit without me, sabi na nga ng ating Panginoon. Kaya pangatlo, humingi tayo sa Panginoon, manalangin tayo kay Lord. Sumutugon ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. At kung ano man yan, at lalong-lalo na, kung yan ay ikabubuti natin at ikalalago natin bilang mga Kristiyano, ay nako, sumasagot agad ang ating Panginoon. Alam niyo ba ang sikreto ng kasiyahan ng mga Kristiyano? Ano yung kasiyahan ng mga Kristiyano? What gives delights to the Christians? Ang masagot ang kanilang panalangin. The Christian's delight is to pray. Ay, yeah. Alam nyo, ang bawat Christian, at alam nyo naman yan. Alam natin lahat yan, na kapag tayo ay nagdarasal, masaya ka, no? Pagkamat meron kang dinaramdam, meron kang daladala, minsan umiiyak ka na, but then, prayer gives us delight. Totoo naman yan. At alam ko, agree kayong lahat yan sa sinasabi ko sa inyong lahat, diba? Nagpapasaya sa Kristiyano, maski na cry ka na pain ka na sa mga drama mo sa buhay mo. But when you pray, it lifts up your heart. Gumagaang ang iyong damdamin. Parang katabi mo si Lord yung presensya niya, no? Katabi mo talaga. Oo. Kaya nga binanggit last week yung Exodus 33 verse 14, no? Yung the presence of God. Oo. Purihin ang ating Panginoon. You remember that movie, yung War Room? May pinalabas noong 2015. Ang istorya daw, may isang wife na he is so worried na yung kanyang family may be falling apart. Na parang nagkakagulo, hindi sila maayos. And then, meron siyang nakausap na isang older women doon sa kanilang church. Ang sabi sa kanya nung matanda, sinabi niya yung kanyang problema, yung pamilya ko, alam mo, ganito ang drama, ganito ang mga nangyayari sa pamilya ko. You know what the older women advised her? Ang sabi sa kanya, in order to stand up and fight the enemy, you need to get on your knees and pray. So yun pala, napakagandang advice. Ano ang sabi? Manalangin ka. Oo nga naman. Because the woman spoke from personal experience, mga kapatid. Kasi naranasan din niya. So ganun din tayo. Merong maraming mga tao lumalapit sa atin, humihingi sa atin ng advice, nagsishare sa atin ng kanilang mga damdamin. What can we say to them? Get down on your knees and pray. Very, very important po ang prayer sa buhay nating lahat. Kaya sabi ni R.C. Sproul, prayer is to the Christian what breath is to life,
Yet no duty of the Christian is so neglected, mga kapatid. Ang panalangin ay para sa Kristiyano kung ano ang hininga sa buhay. Ngunit walang tungkulin ng Kristiyano ang napapabayaan. You see, mahalaga po ang prayer ha, basta tandaan natin. Kaya maganda at malawak na aralin itong prayer to. Sundan niyo po ang ating pag-aaral ha, at tatalakayin pa natin to sa ating mga susunod na pagtatagpo. So bakit mahalaga ang prayer sa buhay nating lahat at lalong-lalo na ngayon dito sa ating sanctification process? So besides the fact that we are commanded to pray, sabing ganyan dito sa Colossians 4:2, Romans 12 verse 2, Matthew 26 verse 41, you see, we are commanded to pray. You know, ang sabi ng mga manunulat, yung prayer daw is a sort of umbilical cord connecting us to God. So, the umbilical cord, di ba? Yan yung nakakabit, yung pusod ng bata nakakabit sa mother. And because of that umbilical cord, you know, life is being given to the baby, to the, ano ba yun, yung seed lang. Hanggang sa lumuwal hanggang siya. sa lumaki, hanggang sa naging bata. At lumuwal na sa At nailuwal siya. So what does it mean? You know, that very connection is life. It gives life. Kaya yung prayer natin, it gives life to our relationship with our God. So unang-una, prayer is our communication with God. Pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Sabi dyan sa Jeremiah 29:12. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. So therefore, pag sinabi ito ng ating Panginoon, come to me and call to me, attentive ang ating Panginoon. I will listen to you. Wow! And He wants us to come and talk to Him. Kamdali kayo. About everything na nasa iyong kaisipan, nasa iyong damdamin, mga kapatid. Kaya ang Panginoon ay never busy. Yes. Praise the Lagi Lord. siyang, Glory to God. Hallelujah. Makikinig at naghihintay na sa iyo upang tumawag ka sa Kanya. And of course, He doesn't, at alam naman natin na nadidelight ang ating Panginoon kapag tayo nakikipag-engage in conversation with our Lord. Oh yes, alam niyo masaya si Lord kapag tayo nakikipag-usap sa Kanya, mga kapatid. Kaya don't miss a prayer. See? May oras ba panalangin? Pray all the time. Well, just to say thank you, Jesus, is already a prayer, di ba? At all times, anytime, wherever we are, say something to God. Even if you have to say, I love you, Jesus. Well, that's a good prayer to utter, di ba? Taas natin sa ating Panginoon. Kaya true prayer should pour out the whole soul and every inward feeling before Him. By John Calvin. Sinasabi niya rito, ano man ang laman ng puso mo, ano man ang laman ng Lord mo, bigay mo yan kay Lord, itaas mo yan kay Lord. You know what? Huwag ka mahiya, kapatid, ha, na magdasal kay Lord. Wala namang nakakarinig. Kayo lang naman dalawa. Find a place to talk to God. You see, you can go to church, you can go inside your room, well, anywhere you are, whether you are sitting down or standing up, talk to God. He is listening. Kasi sabi niya call to me, come and pray to me, and I will listen to you. Jeremiah 29:12. Kaya mahalaga yan, mga kapatid. So, prayer is important because this is our communication with God. And then secondly, prayer is where we get our strength. Nga naman. Ang panalangin ay kung saan tayo kumukuha ng ating lakas. Oo. Kasi lumalakas tayo kapag nagpe-pray. Kumbaga, nakakonekta, pag nakipag-usap ka kay Lord, para bang nag-plug ka ng isang kuryente. Kuryente, biglang pumasok, umilaw ka agad, no? Nagkaroon ng power. Nagkaroon ng power, hindi totoo naman talaga. Nakakalakas. Kasi alam mo tayo mga tao, lalo na kung minsan may mabigat ka suliranin, gusto mo naman din may kausap no? Kaya we have to be good listeners sa ibang mga tao na nangungusap ng kanilang mga suliranin. And then, kung wala kang makitang kausapin mo si Lord. Diba? At makita mo gagaang ang iyong
kalooban. Kaya lumalakas tayo kapag nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Psalm Katulad ni- 22:19. yeah, kaya nga sumigaw si Haring David sa awit 22:19. Oo. No? Ngunit ikaw, Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Ikaw ang aking kalakasan. Pumarito ka agad upang tulungan ako. Ibig sabihin, no? Oo. Sabi niya, but you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Amen. Oh. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Mm-mm. Just call unto God. He is always the man prayer. Uy, alam niyo mga kapatid, ang maganda pa nito. Glory to God. Hindi natutulog ang Diyos. Ang tao natutulog, pero ang Diyos hindi natutulog. Diba? Kaya, whatever time you want to talk to God, He is there. He is listening, di ba? At kung minsan sa maghapon, napapagod na tayo, okay, may kalakasan ka maghapon. Pagkatapos pagdating na ng gabi, nanghihina ka na rin. Well then, get some more strength. Pray to God, and God will make us strong like an eagle. Di ba? Yan ang bigay sa atin ng ating Panginoon. Ikatlo, Prayer is how we battle in the spiritual world. yes, there is always a battle. Remember that, may kalaban tayo. Okay. Kaya nga we have been taught that our struggle is not against flesh and blood. Kung naniniwala tayo dyan, mga kapatid, tandaan natin, nasa kalawakan ng ating kalaban. Oo. In the spiritual realm. Kaya Okay. wag tayong tumigil sa ating panalangin. Tumawag lagi Ephesians tayo. 6:10 nga, pray. Sinasabi sa, alam niyo yung kalaban natin sa spiritual realm, hindi natin nakikita, pero si Lord, alam niya yan, Yeah. kita niya yan. Kaya we pray to God. And God will always teach us, give us the wisdom, and we have victory against our enemy. And we put on the armor of God. We put on the presence of God sa ating buhay araw-araw. So, by prayer, it makes us prepared for battle. If we put on all this armor of God, lumalakas tayo mga kapatid. At ang salita na Diyos, yan ang ating sword. So we pray to God to break down strongholds in Jesus' name. We pray against Satan. Ay, kailangan po yan, mga kapatid, ha? Kailangan natin yan kasi talagang totoo yan si Satan, ha? Talagang wala hong balak gawin yan kundi tayo po ay siraan because John 10:10, the thief came to steal, kill, and destroy. See, at dapat alam natin yan, pinaniniwalaan natin yan. And what do? Because we cannot see them, we pray to God. Diba? Tulungan tayo against these strongholds. Ikaapat, Prayer is how we stand in the gap for others. yes, purihin ang ating Anong Panginoon. ibig sabihin to stand in the gap? Means to intercede on behalf of others and plead for God's mercy. mga kapatid. Okay. So, 1 Timothy 2, verse 1, I urge then that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all goodness and holiness. Yun ang nais ng Panginoon. You know, prayer is really very effective and powerful. There are really many people who are in need of prayer. Mga kapatid, we pray for ourselves, we pray for other people, we pray to God, and we pray against our enemy. Kaya yung Ephesians 6:18, maging alisto at patuloy na manalangin para sa lahat ng bayan ng Panginoon. Let's pray for one another. You know what? The Lord has told me, well, several years ago, when I was just new in the charismatic renewal, and then he would lead me to pray for other people. Then I would do that. So, sasabihin, minsan ibibigay niya sa akin yung muka, minsan bibigyan niya ako ng pangalan, and I would pray for them. And then the Lord told me, when you pray for other people, kapag ikaw naman ang nangailangan, I would ask and tell other people to pray for you. Kaya nakakasiguro ko, just as I am praying for other people when I am in need, you see, others will also be praying for me. That's why it's very important that we are also praying for other people. Yan naman po ay command ng ating Panginoon. Let's pray for one another. Kaya kung tinawag tayo ng Diyos,
na tayo ay mamagitan sa mga ibang tao, gawin po natin. Hindi naman mahirap ipanalangin sila. Well, we may not know what their needs are, but God knows. But let us lift them all up to God. And God knows what to do with them. Okay, kalima. Prayer is where we surrender our burdens. Okay. Kaya nga, ano ngayon ang dinadala mo, mga kapatid? May dinadala ka ba ngayon? Negative. Na mabigat? Na unbearable? Baka may sakit. Masakit. Tandaan po natin, God takes a special interest in our burdens, mga kapatid. Yes. Mga bagay na nagpapaworry sa atin. Mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan, kabigatan. So, andyan lang po ang Panginoon. He promises rest and to come, na tutulong siya sa atin anuman ang iyong dinadala ngayon. At gagaan ang dalahin mo kapag tumawag ka sa Kanya, mga kapatid. Alam niyo, nakakalugod sa puso ng Diyos. Kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, tinataas natin yung ating anxiety, yung ating mga worries, mga kapatid, nakasisiya sa puso ng Diyos. Alam niyo kasi kung bakit? Kasi alam niya kaya ka tumatawag, kaya tayo tumatawag, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang pag-asa natin na sa ating Panginoon. Bring them all up to our Lord Jesus Christ. He cares for us. Maraming mga tao, hindi lang sila na, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit kung meron namang Diyos? Merong Diyos, kapatid. Pinapahintulot lang ng Diyos yan. Well, there are times when we have to learn our lessons. At ang sabi nga, di ba, sometimes it takes a painful experience for us to learn our lessons in life. Kaya nga, live a good life. Alam niyo kung bakit? Para hindi mo na maranasan yung mga mahihirap at negative situations na buhay. Kaya nga kapag tayo ay mayroong yung sa sharing period ng ating mga fellowship, yung Bible study natin, yan sa mga prayer meetings natin sa bahay. Di ba palagi tayong may sharing period? Naririnig natin yung mga experiences ng ibang mga tao. Let us learn from them. Kung paano lang hahakbangan yung kanilang mga negative situations na yon. At makikita naman natin na sa pagbabahagi nila nag-glorify ang Lord. Palagi sa ending nila, praise the Lord, glory to God. Nasolve ko na yung aking suliranin kasi tinulungan ako ng Diyos. So what does it mean? Merong Diyos, kapatid. Well, naniniwala ako talaga na kumisa mahirap talaga yung dinadaanan. Totoo naman yan. Pero merong Diyos. Tumawag lang tayo ang pag-asa natin sa ating Panginoon. Meron naman tayong pananampalataya Kung kulang sa pananampalataya, sabi ni Lord, pray. Ask for wisdom because God gives graciously and generously to all. Okay, ika-6, prayer is how we fight temptation, mga kapatid. Ay naku, merong dumarating talaga sa mga sitwasyon sa buhay, ha? May mga temptations. Ano ang gagawin? Manalangin. Sabi dito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The Spirit. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Matthew 26, verse 42, mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo, katulad ng itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga disciples nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, na manalangin. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito po ang binanggit ng ating Panginoon sa kanyang disipulo nung nasa Garden of Gethsemane siya, mga kapatid. Tayong lahat ay mayroong po mga bahagi ng buhay natin na kung minsan talaga ay may mga negative situations na siya pong nagpapahirap sa atin. Sa pag-aaral na ito ng panalangin, tinuturuan po tayo. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Tawagin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Yun lang i-pray mo. In Jesus' name, malaking bagay na po, Panginoon, mga kapatid yan, upang tayo po ay makaiwas sa mga tukso at mga darts, mga tira ng kaaway, at upang tayo ay kanyang sirain. At yung 7, prayer is where God changes our heart and mind. may nagagawang pagbabago sa ating puso at sa ating kaisipan kapag tayo ay nananalangin. Okay. Of course, the more time we spend in the Word, and in the presence of God through prayer, the more our hearts will resemble that of Christ. Amen. Ibig sabihin kung ano ang will ng Diyos, natutugunan natin ito through our prayer, mga kapatid. Oo. At saka yung panalangin, mababago is ang
puso mo talaga tsaka ang damdamin, yung kaisipan mo, mababago eh. Halimbawa na lang, mabigat yung suliranin mo, no? Meron kang malaking alalahanin. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nagkakaroon ng anxiety. But when you pray, you know, lumalabas yung hope sa iyong pagkatao. Lumalabas yung faith. Nagagamit mo yan. So what does it mean? Nababago tuloy. Nababago ang iyong kaisipan. At imbis na ma-focus ka ngayon doon sa iyong negative situation, mafo-focus ka ngayon sa ating Panginoon, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yung panalangin. Kasi kapag dala-dala mo lang at ang laman lang ng kaisipan mo ay puro mga negative, mga alalahanin mo sa pang-araw-araw na buhay, talagang mapupuno ka dyan mahirapan ka dyan. But when you come to God in prayer and bring to God all these negative situations, mababago. Magkakaroon ka ng kapayapaan at kapahingahan. And number 8, prayer is where we repent and express our brokenness. Oh yeah. When we pray, let's ask God to forgive us of all our sins. Kasi yung kasalanan, nakaharang yan sa mga pagpapala Kaya kung minsan nagtataka tayo, bakit maganit ang buhay, bakit ganito, bakit may sitwasyon akong ganito, bakit ganito nagaganap. You know, sometimes we just have to sit down and pray and ask God for forgiveness. That's when you're so broken na kung minsan, di ba, you're so depressed na, di mo na alam kung anong gagawin mo. So, anong gagawin mo? Kaya nga nabanggit ni Haring David dito sa Psalm 32:5, ano binanggit niya? Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. You know, sometimes meron pa tayong pet sins. Ano yung pet sins? Yung mga maliliit. Mga tinatago. Mga tinatagong kasalanan. Kapatid, wag na. Inaalagaan pala. Oo nga, inaalagaan mo. Kaya pet sins. Ayaw mong alisin. Oo. Love mo. Kasi yung pet mo, love mo yun Wag naman. Wag na. Sige na. See, dasal tayo kay Lord. Tulungan tayo. Well, kung minsan mahirap alisin nga na. Lalo yung mga bisyong mahirap alisin. Bigay mo na kay Lord. Si Lord na ang kikilo sa buhay natin upang tayo po ay tulungan sa pang-araw-araw nating mga kailangan. Now, let go of our sins in our confession prayer to our Lord Jesus Christ. And then ika-10, prayers is how believers are united. By prayers, we become united. Tayo mga mananampalataya ay nagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Pag meron tayong prayer meeting, Bible study, fellowship, whenever Christians are gathered together, they pray. Hindi nawawala yung prayer. Palagi meron tayong panalangin, pagsamba, pagpupuri, at meron pang kasamang pag-awit sa ating Panginoon. Nagkakaisa ang mga mananampalataya sa panalangin. Walang malayo, walang malapit. Kasi kung minsan, maski malayo, dyan lang yung cellphone, buksan mo lang yung cellphone, di ba? Nakikita natin dito sa Facebook o nakita natin sa Messenger, kita natin kausap. We can pray na together, no? Pagka may mga kapatirang nangangailangan, pag-pray mo naman ako. O sige, pray tayo. Kakaharap lang yung cellphone. Pray na kayo. That's how we become united, by prayer, mga kapatid. So, and when we pray, so what happened? We set our differences and seek God's will. Gusto ng Diyos yan. When 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. At sa pamamagitan ng ating unified prayer, we advance the kingdom of God. We become one in union to our God. Sama-sama tayo. So, if prayer was so important to the incarnate Son of the living God, then how much more important should prayer be to us? So, mahalaga po yan. Ang panalangin ay mahalaga po para sa ating buhay. So, prayer is a disciplined way of life. Mahalaga to, kapatid. Dapat po tayo ay disiplinado na mag-aral, magbasa ng tungkol pa sa panalangin. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano. Prayer is a disciplined way of life. Meaning to say, dapat ito po ay bahagi. Dapat po ay ginaganap natin ang panalangin araw-araw. Hindi naman sinabi ng Diyos na kung ilang beses ka magdarasal at kung gaano haba. What is important is, nandoon po ang ating pakikipag-isa at pakikipag-communicate sa ating Panginoon.
So, kailangan po ang puso natin ay laging nandoon yung desire natin na makipag-isa tayo sa ating Panginoon, makipag-communicate tayo. Ang puso natin ay marami ang nilalaman. Ang kaisipan natin ay maraming nilalaman. Marami pa tayong dapat na malaman. Marami pa tayong dapat alisin sa ating pagkatao upang patuloy na mamuhay na may kabanalan. Marami pa tayong dapat idagdag na kaalaman upang tayo po ay makasunod sa will ng ating Panginoon. Marami pa tayong dapat na matutunan sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay mayroong isang sanctified life. At ang lahat na ito ay dapat na ating gampanan. Mahalaga po ang prayer, mga kapatid. This is isang malawak na aralin ito, mga kapatid. Pero ang maganda dito, we have a time. Binibigyan tayo araw-araw ng Diyos ng panahon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. At ang panalangin ay isa lamang ito sa buhay Kristiyano natin na magandang matutunan pa natin. Marami pa tayong malaman. Kaya mga kapatid, ipagpapatuloy natin ito. Susundan natin palagi ang ating mga pag-aaral, ha? At huwag tayong magsasawa palagi na manalangin sa ating Panginoon. It brings us closer to God. Okay. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Marami pong salamat, Lord. Salamat sa lahat ng mga kapatiran na lagi sumusubaybay sa ating mga pag-aaral. At dito muna tayo sa mga may birthday. Batiin natin silang lahat. Mayo 16. 2025. Happy birthday. Allah, si Pastor JB. Pastor JB, happy birthday. Pastor JP. Pastor JP. Si Sister Ditas ng Mendez. Ay, Ditas. Sister Ditas Umblas. Oh, magka-birthday kayo ni Pastor JB. At si Sister Emang Pahilago. At si Brother Jerry Marasigan. At si Ana, Sister Ana Magno, at si Sister Lina Casanova. Naku, sa inyong lahat, happy birthday. Maging maligaya kayo ngayong araw na ito. Special day ninyong lahat ito. God bless you all. Happy birthday. Repeat new song of the week tayo, mga kapatid. Ano ba ito? Si Ikaw o Aking Diyos. Composed by Sister Mariam de Guzman. Closing prayer ba tayo? Closing prayer na tayo? Okay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang panalangin ay isang pribileyo na binigay mo sa amin. Salamat po lagi na ang presensya mo ay nandyan at nais mo na makipag-usap kami sa iyo. At handa ka makinig at hindi ka busy. Salamat po, Panginoon, sa pribileyong ito at tatanggapin namin, Lord, ng buong puso ang kasagutan sapagkat iyon ay ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po muli, Lord, sa umagang ito na ikaw ay muling nangusap sa amin at ang banal na Espiritu ay tumulong sa amin upang mabigyan ng kahalagan ang aming pagtuturo dito sa John 17 to 19. Kaya nga, Panginoon, salamat po muli at patuloy mo po kaming bigyan ng mga salitang magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming espiritu at kaluluwa. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God bless everyone.
mag-isa sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Mula sa'yo buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Mula sa'yo buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.